Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at welcome po sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Isang programa na hango po sa The World Needs a Father movement, isang pagsasanay na nilikha po para sa mga tatay, sa mga nanay at ngayon po ay meron tayong bagong edition para sa mga single parents. And again, bago ko ipakilala yung mga kasama natin na syempre kilala nyo na rin naman, ay iniimbitahan ko po kayo na puntahan yung ating The World Needs a Father Philippines Facebook page. Nariyan po yung ating mga upcoming events, lalong-lalo na yung special event natin this coming July. Yan po ay mangyayari sa Binalonan, sa Cebu, and then hopefully we can arrange something shorter para dito po sa Metro Manila. Abangan nyo lang po yung ating Facebook page para dyan. So kasama po natin ngayon si Paring Allison. Blessed weekend, Paring Allison. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Kami po ay naririto sa pare upang maglingkod po sa inyo sa pamagitan po ng mga discussions sa mga atin pong itatalakay later on. Okay, at syempre si Paring Pastor Mark. Paring Pastor Mark, blessed weekend sa iyo. Blessed weekend, Paring Jebo. Blessed weekend, Paring Allison. And blessed weekend sa lahat ng tagapakinig ng programa. Kumusta naman ang buhay ngayong panahon ng krisis? Nakakangiti pa ba? Dapat. Dapat. Pero malaki ang epekto nito, no? Pag tiningnan natin ang takbo ng buhay ngayon, talagang marami ang naaapektuhan. And I think itong mga pag-aaral natin is a very good reminder na kung ang iyong contribution sa pamilya ay limited lang sa finances, times like this, you would feel irrelevant. No? Parang, naku, paano na? Or irrelevant or pressured. Pero magandang reminder po sa atin that our responsibility is beyond that. Yung ating function sa mga anak natin ay hindi lamang sa financial na ating naipoprovide, pero higit pa ron. So we are so thankful to God for the privilege of ministering dito po sa ating programa. Yeah. So, sa ating pag-uusapan ngayon, last time kasi tinalakay natin yung growing problem of fatherlessness. No? Let us first clarify. Kagaya po ng nabanggit ni Pastor Mark last time, napag-usapan natin na yung fatherlessness ay hindi naman nangangahulugang patay na yung tatay, hiwalay yung mag-asawa, so walang tatay na kasama. You may have a father, pero dahil meron po tayong seasons and needs sa mga seasons na yon, so anumang aspeto ng buhay natin na either wrong input or no input will contribute to defining your status as fatherless. Yeah. So again, hindi natin ito sinasabi to blame the fathers na parang kayo kasi. But we want to understand ito pong problem na ito because it causes problems. No? At sang-ayon nga sa study ni Stephen Baskerville ng Howard University, yung mga nakikita nating problems sa society, yung mga teenage pregnancy, drug and alcohol abuse, suicide, ang laki ho ng correlation sa problem of fatherlessness. Kaya ibig sabihin po nito, talagang seryosong problema ito. But of course, when you diagnose a problem, you will always try to look at who's responsible. Again, lilinawin natin, we're not doing this for the purpose of putting blame, but to take responsibility. So we know what to do. Kasi minsan, ang pinakamasaklap, ina-assume mo, yes, we agree that there is a problem, pero di, sila kasi yan eh. O kaya yung tinuro mo naman, sinasabi, ikaw kasi yun. So by doing that, we don't solve the problem. So yun po yun, nililinaw lang natin. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, ang pag-uusapan naman po natin is God as the perfect Father, perfect Father. Of course, tayong lahat, pinalaki tayo ng human parents. Hindi sila perpekto, but we always say, baka sabihin ninyo, umpisa pa lang, ayoko na makinig, hindi ako perpekto. Sa The World Needs a Father po, we don't present ourselves as perfect fathers. But what we want to do is to present ourselves as sincere fathers. No? So kaya kailangan natin yung idea ng perfect father para meron tayong modelo. Yung father na sincere, nagkakamali yan, may mga shortcomings yan, pero
hindi niya hahayaan na yung mga shortcomings na ito will limit, no, yung kanyang pagsisikap. Babangon siya at gagawin niya pa rin ang kanyang responsibility as a good father, no? Yan po. So we need to understand itong perfect father para meron tayong ideal, meron tayong model na ating susundan. And tingnan po natin ngayon yung mga katangian ng Panginoon that makes Him our perfect father. So una po, God as the ultimate model of fatherhood. Yeah. So usually hindi natin na highlight ito no, na yung relationship between Jesus Christ and God the Father. At hindi rin ginagamit 'yan sa mga parenting material as a model, no? Interestingly, no? Bibihira i-explore yan. In fact, dito sa The World Needs a Father lang natin talaga nakita yon na in-explore, no? Yung relationship between God the Father and the Son. So when we say that God is the ultimate model of fatherhood, Pastor Mark, anong gusto nating tukuyin dito? Anong mga bagay ang dapat nating maunawaan dito? Well, unang-una according sa salita ng Diyos, according kay Jesus mismo, di ba? Nung tinuro niya tayo na how to pray. Well, tinuro niya actually yung mga disciples niya, yung mga alagad niya, paano manalangin. It is interesting to note na yung opening statement niya is our Father. Di ba? Kasi tinanong ng mga alagad niya, Panginoon Jesus, How we should pray. How should we pray, di ba? Kasi nakita nila yung modelo ni Jesus. Talagang very prayerful siya. At malamang na-connect nila yung kapangyarihan ni Jesus sa pagiging prayerful niya. So the question that they asked Jesus, Lord, teach us how to pray. Turuan mo kami paano manalangin. Tapos it's interesting na yun yung unang statement niya. When you pray, you say, Our Father. So, dito pala makikita natin na ang Diyos mismo wants to be known, di ba? Gusto niyang makilala siya bilang isang tatay. Kasi hindi mo makita sa Old Testament yun di ba? Hindi naman God never asked His people na you call me Father. But si Jesus mismo, na anak ng Diyos, yun yung kanyang revelation that God wants to be known as a father. And it is very clear na throughout history, lalo na sa mga history ng mga Israelites, di ba? Na God was really their father, di ba? In a sense na nagpakita siya ng pag-ibig, nagpakita siya ng guidance, nagpakita siya ng proteksyon, at the same time, nagpakita rin siya ng disiplina. So ito yung mga katangian ng isang tatay. And so therefore, when we look at God, we look at Father, and since He is a Father, dahil tatay siya, siya yung naging modelo natin. Paano tayo magiging tatay, di ba, sa mga anak natin? Hindi lang kahit sa mga anak natin, kahit sa mga tao na maaring minimentor natin, nakakababata sa atin, somehow, magiging tatay rin tayo sa kanila. We reflect yung Father quality ng Panginoon. Sa pagpapatuloy, nais kong susugan lang paring Jebo nung sinasabi ni paring Mark with regards sa God as the ultimate model ng fatherhood. Kasi pag sinabi kasi nating fatherhood, it is being defined by sometimes or most of the time I should say ng ating kultura. Yeah. No? Fatherhood is being defined by our culture, pero dapat makita natin that fatherhood should be defined by God's character. Ito po ang sinasabi po natin dito because what we believe is actually shaping how we behave, no? So yung belief system natin kailangan maitama natin, no? Hango o angkop sa karakter ng Diyos. Una siguro pinag-uusapan na natin dito na yung fatherhood kailangan present, di ba? Present lagi si tatay. Hindi nga kasi nga imperfect earthly father nga di ba? But we have a perfect heavenly father. So, ang unang character na nakikita natin sa Biblia ay ang Diyos Ama, He is ever present. Kaya nga sabi doon, He is ever present in times of trouble, di ba? So, sa bawat pagkakataon ng buhay, laging present. Kaya nga sabi, omnipresent, di ba? He's always with us. Ikalawa, pwede rin natin banggitin din na He's also faithful. Yung katapatan ng Diyos, no? That He never abandons. Hindi siya yung nangiiwan. Sa maraming pagkakataon, pwede natin siguro sabihin na parang mga hugot na mga
iniwan ka na ba? Di ba? O naiwan ka na siguro. Naiwan, oo. Naiwan ng flight, di ba? Naiwan sa bus. Pero ang Diyos ay pwede nating pagkatiwalaan sapagkat hindi po siya nangiiwan. And He's always intentional, no? Na ibig sabihin, always working for our good. Magandang makita po ito sapagkat in everything that He does sa atin, ang Diyos Ama, He's always intentional. Makikita natin yon doon sa yung sa metaphor na ginamit sa John chapter 15, no? Sabi ni Jesus that I am the vine, you are the branches, and my Father is the vine dresser. Na makikita natin doon na yung vine dresser ay talagang is intentional, no, sa pruning, intentional sa shaping, he's intentional in planting the seed in us, and that is the word of God. So marami po tayo mapag-uusapan po dito at matututunan when it comes to understanding the character of God, how it would shape our parenting, how it should shape ang atin pong buhay bilang isang individual kapag tayo ay tumitingin sa ating Diyos. Ngayon, dahil ang Diyos ay perpekto, no? At siyempre alam naman natin na tayong tao, hindi tayo perfect. And is it possible para sa isang imperfect and sinful human being, Father, na matularan ng Diyos? No? Posible ba ito? Ano sa palagay mo, Pastor Mark? By God's grace, posible siya. Kasi yun naman talagang aim natin to be perfect. Although tama ka nga, we are imperfect, but ang aim natin is to be perfect. Sa salita ng Diyos, yung perfection is synonymous to spiritual maturity. Siyempre, lahat naman tayo, kung tayo ay nais natin na maging ang kawangis ni Kristo, we aim for maturity. And sa salita ng Diyos, lalo na pag tinan mo yun sa Book of James, sa Santiago, he relates it to perfection. So it's possible in that sense na as we aim for spiritual maturity, we can reflect the love of God the Father. But of course, ang realidad din naman, habang dito tayo sa mundo, talagang we are still prone to imperfection. Yeah. Diba? Nakakasala pa rin tayo, we fall short. But habang may buhay, may pag-asa naman You can always, in fact, ang isang quality na katangian ng isang tatay na mabuti is he is authentic also. Yeah. Ibig sabihin, ang authentic ay yung totoo lang siya. Na pag nagkakamali siya, aaminin niya na nagkamali siya. Kasi yung Diyos, perfect Hindi naman niya aminin na nagkamali. Pero tayo, dahil imperfect tayo, may mga pagkakataon na nagkamali tayo sa mga anak natin. And a good quality ng isang magaling na tatay is aaminin niya. He becomes authentic. Anak, nagkamali ako dito. Patawarin mo ako. And then, by doing that, you are saying na I want to become better. Diba? You're aiming for perfection. So, in that sense, yes, it is impossible, but it is possible. Parang labo, no? Pero kung nakukuha niya, ibig ko sabihin, by God's grace, di ba? Pwede siya Siguro, linawin lang natin, no? Ang Diyos kasi hindi nag-uutos ng hindi posible. Yeah. Di ba? Unang-una, pwede natin tignan ang isang inutos siya, isang command niya is love one another. Di ba? Ang pagmamahal kasi, dito napapaloob yung pagiging present. Kapag mahal mo ang isang tao, you will always be present sa buhay niya. At gayon din sa ating pagmamagulang. Kasi yun yung agape, yun ang sukdulan ng tunay at dalisay na pagmamahal. Na that you'll always be present sa kanya. Hindi ka lang present sa kanya na kapag mataas ang grado ng anak mo o present ka kapag kukuha ka lang ng medal sa kanya, aakyat ng stage. Pero maging sa mga pagkakataon na parang alam mo yun na yung medyo blink, hindi masyadong maayos, no? Naroon ka pa rin sa buhay ng anak mo sapagkat kailangan kanya. You will always show up yourself present sa buhay ng anak mo. Ikalawa, pag sinabi mo ring pagmamahal, love, nandun yung faithfulness, yung binabanggit din natin kanina, that you will never abandon. Sa mga panahon ngayon, di ba, parang konting problema lang, parang, di ba, parang
mahilig tayo. Ewan ko, no? Ang isang napapansin ko, yung meron tayong parang passive resistance sa loob ng bahay, yung mga quiet resentment. Yung parang pag hindi nagkakaintindihan kahit sa magulang at saka sa anak, parang kahit mga magulang, parang nakikipaggalit. Alam mo yung ganon? Parang, minsan hindi natin ma-reconcile ang mga bagay na to. And babalik ako doon sa mga napag-aralan natin sa The World Needs a Father, yung tinatawag nilang boy soul to man soul. Maraming nare-reveal sa maturity ng isang lalaki, no? Ng isang mananampalataya, na maging may asawa na tayo, may pamilya na, may mga anak na, kung minsan para bang nag-aasal bata pa rin tayo, mga nakikipaggalit o hindi namamansin sa ating anak, no? Akala lang natin sa mga bata lang nangyayari ito, sa mga musmus lang, no, sa mga kalaro nila, pero kung minsan tayo bilang mga adult, hindi mo ako pinansin, hindi rin kita papansinin. So yun yung mga bagay na kailangan po nating tignan muli upang mas lalo po natin mapabuti din ang atin pong pagmamagulang. Maganda yung point na yon, na bagamat ang Diyos ay perpekto, hindi tayo uutusan ng bagay na hindi natin kayang gawin, no? Pero isang mahalagang bagay din po na ating makita rito, hindi naman tayo nagpapaka-Diyos. No? Kundi yung modelo niya on being a father is something achievable. Yeah. Yung pagiging Diyos, hindi naman natin talaga kaya yon. Pero isang bagay din na gusto natin bigyang diin, ito ay nagsisimula sa relasyon natin sa Panginoon. Na yung ability to become a good father ay doon sa relationship with God nagsisimula. Kasi yan ang nagbibigay sa atin ng kapasidad, yan ang nagbibigay sa atin ng pagpapasakop, na habang nandoon yung relationship and it's growing, makikita natin na yung ability to become a good father will eventually happen. Yeah. Kaya sinasabi nga natin na wag nating kaliligtaan yung elemento ng espiritual, na hindi naman ito dahil natutunan mo ang dali na apply mo na no? Wala naman ho yung, halimbawa, mati ng seminar, alam ko na, pag uwi sa bahay, okay, nagawa ko na. Hindi. Sometimes, the hard work is, for example, forgiveness. Yeah. Or maybe to initiate reconciliation. Kung ikaw naman ang may grudge sa iyo yung anak mo or asawa mo. So, yun po, mapapansin nyo. Kagaya ng forgiveness, hindi naman yan isang bagay na dahil sinabi sa iyo, halimbawa, matin kang seminar, o sabi, magpatawad kayo pag uwi mo. Okay, pinapatawad ko na kayo. It's never that simple. Sa likod po niyan ay maraming struggle. Sabi nga, yung problema sa pamilya, hindi naman yan nangyari lang ng overnight, biglang nagka-problem, no? Oftentimes, it took years and years of negligence, bad input, wrong input, no input, to create the problem of fatherlessness. And to try to undo that in one single moment, I don't think realistic. Kaya journey talaga to So the father must be intentional in his faith journey, no? Yung relationship niya sa Panginoon. And the more you become like Christ, o yung tinatawag nating Christ-likeness, lalong nakikita sa iyo yung mga katangian na esensyal para maging good father din. Di ba? About fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. So itong mga bagay na ito are necessary ingredients, no, to becoming a good father. And mangyayari lang yan, again, if you have a real and growing relationship with God. Kaya to assume na ang importante lang po is information or knowledge, is to assume wrongly. Dahil ang reality po is meron pa nga tayong tinatawag na mga wounds, no? Nabanggit ni paring Allison kanina, and that contributes to our dysfunctional fatherhood or inability to become good fathers. No? Talagang malaking challenge para sa atin yan. Kaya the journey towards healing, no, is very important. And then, siguro, ang isa pang mahalagang aspeto rito, ano ba ang role ng community of faith, no, to help us? Kasi we're talking about God as the model. Syempre, for the model to influence us, we have to know Him and we have to understand yung pattern na pinapakita niya. So, pag-usapan natin ngayon, ano ba yung importansya ng community of faith natin? Yung ating church, fellowship, D groups,
or whatever groups we call them, in shaping us, no, sa ating spiritual life. Why is it important? Kasi hindi lahat may ganong mindset eh. In fact, if you attend parenting seminars, unless Christian yung nagturo or yung material, some people will totally disregard this, no, and just focus on experience, research, science. Pero ito nga yung kagandahan sa The World Needs a Father. It's a combination of all of these things. Pero yun nga, how important is the community of faith para dito sa journey natin to becoming good fathers, Pastor Mark? Well, importante siya. Unang-una, disenyo rin siya ng Panginoon. Di ba? Kasi sa Panginoon, ang disenyo niya, yung church. Yung church is a community. Yeah. So, kasi ngayon sa modern na panahon natin, ina-associate natin yung church sa isang institusyon, sa isang building. Pero in essence, yung church is really a community. Yeah. And yun na talaga design ng Panginoon upang tayo ay lumago. 'Di ba? Lumago sa buhay Kristiyano natin. So in that sense, para lumago rin tayo, 'di ba? Bilang isang tatay, para matuto tayo, we also need a community. Actually, yun nga pinoprovide natin dito sa The World Needs a Father. And tawag natin dito sa The World Needs a Father, it is a movement. So in that sense, we want to build a community of fathers who will move together. So yung idea lang kasi is, minsan kasi left to ourselves, meron tayong tendency na yung hindi natin na nasusustain yung naging ningas tayo, hindi natin sustain yung tamang paraan, di ba? Paano maging tatay o paano maging anak ng Diyos, hindi lang maging tunay na Kristiyano. So in the context of fatherhood, kailangan din natin ng community kasi pag tayo nagtitipon-tipon, nagkakamustahan tayo. Di ba? Meron tayong mga standards na fina-follow in terms of security sa providing love sa ating mga anak, in terms of providing identity sa ating mga anak, di ba? Or in terms of providing affirmation. So, pag nagtitipon-tipon tayo, ano lang naman yun honest talk lang naman Tapos parang meron tayong mga guidelines, and then we ask one another, kamusta tayo dito sa areas na ito? And there's no harm in, saying na, kapatid o kaibigan, medyo nag-fall short ako dito. Di ba, last week, napagalitan ko, nasigawan ko yung aking anak. So, importante siya kasi pagka nag-iisa ka, ang tendency mo is naging ningas-gugon ka, tapos walang nagpapaalala sa'yo, at then walang nagpapaalala sa'yo, akala mo, after so many years, akala mo, okay ka. Akala mo, magaling na tatay ka, okay ka. Pero in reality, marami ka nang palang pakukulang. Kasi walang nagre-remind sa iyo. Hindi naman to pagalingan bilang isang tatay. It's a community of just being honest, being authentic, that all of us, we're in the same boat, di ba? Lahat tayo may struggles, lahat tayo may pakukulang. Ang aim natin is we want to become better. And that's the best way. Yun ang paraan ng Diyos for us to become better. Napakaganda nun, ano? Kaya nga, importanteng makita ho natin na maybe maraming nagtatanong, how do I start? No? Kasi sa totoo lang, sa mga trainings natin, dalawang klase ng tao ang bumubuo nung mga very interested. No? Siyempre may middle ground dyan. Yung isa, yung mga talagang they use this to train other people. Yung iba naman, yung totally the other side, no? Yung bang talagang they feel na we have failed. So the reason why they would attend, kasi nakikita nila, I need this, kasi kailangan kong bumangon sa aking pagkakamali. At yun nga yun ang importante po. Sa pagbangon na iyon, it's not just about, babangon ka hindi dahil may natutunan ka lang Pero yung elemento po ng pananampalataya natin is very important. Kasi sometimes may mga unsettled issues tayo sa Diyos na hindi natin na isusuko o kaya naman ay ina-undermine natin yung capacity ng Diyos to actually work in the lives of our families to bring forth reconciliation, hindi ba? So hindi natin pwedeng alisin yung elemento na iyon. So siguro sa ating mga tagapakinig ngayon, merong mga fathers dito na para bang ang feeling nyo, actually alam ko na alam ko na yung gagawin, pero ang mahirap na part is to either forgive or to ask for forgiveness or to initiate reconciliation. Kaya ibinabalik po natin yung very important element ng spiritual aspect nitong ating mga itinuturo na ito, because ultimately, tandaan niyo po, God is very interested
in your situation. Hindi niya dinisenyo ang family na hindi siya kasali. No, kasali siya. At ang pagiging kasali niya ay mararamdaman mo lalong-lalo na pag may mga challenges kasi yung ability to forgive, to initiate or to seek reconciliation, yan gawa ng Panginoon yan sa buhay natin Kaya kung sakali po na eto nakikinig kayo, you are at a loss and maybe iniisip nyo, where do I go? Well, kung nandyan po kayo ngayon, right now, you can spend time with God and just tell Him, Lord, I am in desperate need of your guidance or forgiveness. Intervene, no? Kahit sabihin nating simple yung panalangin natin o kaya ay payak yung panalangin natin, well, the Lord will listen to that and I guarantee you the Lord will respond to that. Kasi gusto ng Panginoon yan Ang anumang bagay na kalooban niya para sa atin at hiniling natin, ipagkakaloob niya yon. Kasi gusto niya na maging good fathers tayo. There's no reason why He will not grant it to us. Amen. It may not happen instantly, but eventually, no? Talagang makikita natin yung pagkilos niya. Kaya napaka-importante po, kagaya din ng sinabi ni Pastor Mark, yun nga yung consciousness lang sa accountability at saka yung awareness doon sa pamantayan, di ba? Na alam natin yung pamantayan. Kasi hindi natin maiaalis na kung sino yung impluwensya natin sa buhay natin. Yun din ang kumokontrol kung anong pagkatao natin di ba? Kaya minsan para bang ine-expect mo you want to be a good father pero yung gawa, barkada mo are the same people who made you into a bad father. You cannot grow na ganun-ganun lang. We have to change yung influences natin. In fact, we always say na itong si paring Allison, si Pastor Mark at yung iba pa, nakilala lang naman natin yan because of this, no? The world needs a father, kaya lang kami nagkasama-sama. Dahil dito, we attended a seminar and nakita namin yung need to have a community. So, ang ganda nun meron kang community who talks about fatherhood, a community that motivates you, encourages you, or even rebukes you if needed, no? So, yan ang kailangan natin. Kaya, nawa po sa bawat isa sa atin, makita po natin, if you're thinking how to start, well, saan akong church or paano, well, maybe you can just start with a prayer, no? At siguro maganda pag-pray na rin natin sila ngayon, no? Kahit mamaya magde-devotion tayo, pero let's pray for them right now. Pag-pray natin, let's pray. Lord, sa aming tagapakinig ngayon, marahil po ay merong mga nag-struggle with pain from the past and sometimes yung pain na ito is causing them to hurt other people. Amen. Or maybe excited po na magkaroon ng change or transformation sa kanilang pamilya pero by the way things are going, tingin po nila there's so many things that they need to fix and nandun po yung feeling na hindi kakayanin. But Lord, alam po namin na wala pong lalampas sa inyong kakayahan. Amen. Kayo po ang Diyos na interesado sa aming pamilya. If we love our families, you love them more than we love them, Lord. And we just lift them up to you, asking and praying, Father, that you would intervene. Tulungan niyo po ang aming tagapakinig na ito, kung meron po siyang pinagdadaanan, na makita po niya, Panginoon, na sa gitna po ng napakaraming problema ay ang Diyos na naghihintay lamang ng aming paglapit, ang aming pagpapasakop at ang aming pagpapahayag ng aming pagnanais na i-welcome ka sa aming buhay, Panginoon. Amen. So we ask, Father, that this moment may be a turning point for these parents or fathers who are listening right now. Give them hope, Lord. And may the truth that you love them and you're interested in giving success to their families, may that motivate them, Lord, to come to your presence. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen. So praise God. So I hope, mga kapatid, no, sa ating mga tagapakinig, maging malinaw na malinaw po sa atin. Yes, to imitate God is difficult. But it is not impossible dahil ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng hindi lang utos, kundi nagbibigay ng kakayahan na ito'y gawin. But to fast-track the progress ng spiritual growth and transformation, we need yung community of faith natin para dito. So, sa inyong experiences, Pastor Mark, Pastor Allison, meron ba kayong kumbaga sa mga trainings nyo, yung mga worst case scenario na ba? Na nakita nyo yung turnaround, no?
may mga case ba kayo na either, we don't need to mention names, no? Pero yung experience nila na from a really bad father and then na-turn around yan to becoming good fathers. Have you had such encounters, no, with people na ganun ang kanilang experience? Marami ng pagkakataon, no, yung mga binabanggit sa lalo na sa parte Mindanao na kung saan na nakaranas siya ng pagmamalupit ng kanyang ama, na yung tipong alam mo yung kawayan na medyo manipis, pag yun na naihampas talaga sa'yo, naku naman talaga, mapapatili ka talaga sa sakit, no? Pero pagkatapos doon ng ating mga pagsasanay na ginawa, nakita natin yung mukha ng isang tatay na nagsisisi, mukha ng isang tatay na nais ayusin muli ang nasirang relasyon sa kanyang anak. Ay nandoon yung paghahangad na yon. Merong isang senaryo din naman na kung saan yung isang tatay ay for whatever reason, ilang taon na hindi nag-uusap ng kanyang tatay. No, isang tatay na hindi na niya nakakausap ang kanyang tatay. Obviously siya isang anak. During a training dyan sa Cubao, nagugulat ako habang nagsasalita ako when we're discussing doon sa wounds. Talagang nakayuko na lamang siya at napapansin ko todo ang iyak niya. Malaking mama. At medyo, alam yon, medyo uneasy ka pag may nakita ka ganun. That's why I try to avoid na lang tignan siya. Anyway, pagkatapos nung session na yon, lumapit siya sa akin at sinabi nga niya, yung kinento niya sa akin kung ano nangyari, na ilang taon na hindi niya kinakausap, hindi niya pinupuntahan sa probinsya ang kanyang tatay. At nalaman ko na lang afterwards, no, na pinuntahan niyang kanyang ama sa probinsya at nag-usap po sila at sila po ay nagkapatawaran. Ito yung mga bagay na to, ito yung nais po nating makita mula sa mga pag-uusap natin dito sa radyo at maging sa mga pagsasanay natin na yung pagbabago ay posible sapagkat ang nagbabago naman hindi naman basta yung tayo lang. Of course, nandoon yung ating pagnanais na magbago, kundi ang Diyos ang siyang nagbabago po sa atin. And that is we cooperate with God. Mahalaga po iyon yung cooperation na yun, yung pag-amin na nagkamali ka, isang hakbang po iyon At yung pagpupursige po na ang Diyos, no, ang tanging makakapagpabago sa atin. Kasi mahirap naman talaga, nandoon po yung pride, nandoon po yung parang okay pa kaya, yung pangamba ba, yung parang, alam mo, Pastor Mark, yung parang magkakaroon din, meron din pa kayang ganun din pakiramdam ang aking tatay pag lumapit ako sa kanya, maunawaan niya kaya ako, patatawarin niya kaya ako. Yung mga ganun ba, baka i-reject niya lang ako, di ba? Katulad ng ginawa niyo nung una. So, maraming pangamba, may mga doubts, ngunit still, we will still pursue it sapagkat yun po yung tamang direksyon. Yun po yung nararapat. At siguro, maidadagdag ko na rin po dito, sabi din po sa salita ng Diyos, ang lahat ng ito, no, katulad ng godliness, yung pagiging makadiyos, hindi naman natin pinipilit na maging makadiyos. Hindi rin po natin parang, parang hit and miss na lang, no? Kundi yung godliness, sinasabi po sa Biblia, sabi, is train yourself to be godly. Na yung pagiging makadiyos pala ay kailangan may pagsasanay po talaga dito. Kaya babalik na naman po tayo doon sa ating pinag-uusapan kanina. We need to be plugged into a spiritual community wherein we can be trained, no? Meron pong, hindi po pwedeng puro knowledge lamang. Kailangan meron pong pagsasanay talaga. At base na rin po sa mga karanasan ng atin pong mga miyembro ng atin pong mga small groups o ng ating community, ay natututo rin po tayo sa kanila mula sa kanilang kamalian, mula po sa mga praktikal na mga advices at mga hakbang na kanila pong ginawa. Doon po tayo na i-encourage, doon po tayo nagkakapalakasan ng loob. Kaya kung wala po iyon, mag-isa ka lang, wala pong spiritual lone ranger, wala pong mahusay na tatay na mag-isa lamang. Kaya
kailangan po natin ang bawat isa. Yun pala, nabanggit mo, maganda yung verse na binanggit mo, yung train yourself, di ba? To be godly. To be Yeah. godly. Amen. For godliness. Kasi, I think yun pala yung keyword, yung training. Training, yes. So, kung ang isang atleta, may training siya. Yeah. Nagte-training siya, nag-exercise siya, nagka-practice siya para maging champion. So, in that sense, ganun din tayo bilang mga tatay. May pagsasanay. Gusto natin, ika nga, para maging champion na tatay o Amen. magaling na tatay, kailangan natin ng training eh. Yes. And training, part of training is you need to have a community. That's disenyo ng Panginoon yan eh. And hindi sustainable kasi pag nag-iisa ka lang eh. And that's a reality. Yun ang experience namin. Yun ang tinuturo ng Diyos. So, iniimbita po namin kayo, di ba? Kung nais nyong, siyempre, nagsimula yan sa pag-amin muna, di ba? Pag-amin na kailangan ko ng training o may kakulangan ako bilang isang tatay, mag-reach out lang po kayo sa amin sa Facebook page namin. And we will, we will reach out to you and we will see how we can, come alongside you. Tulungan po namin, magtulungan po tayo. Yan. Naalala ko sa isang training, magkasama yung magtatay. Bagong kasal yung, yung binata, hindi na binata, may asawa na nga. Bagong kasal, middle-aged. And then, nag-attend sila ng training, magtatay. Alam mo, pinakamagandang nakita ko sa training is how they were reconciled. Sabi nga nung anak, naintindihan ko yung tatay ko. Sabi ng tatay, nakita ko yung pagkukulang ko. And now I understand why I behave the way I behave. And right there and then, grabe yung breakthrough na yun. At masasabi lang talaga natin na it is the work of God. Kaya posibleng mangyari yung ganon. Kaya kung imagine, ang tagal-tagal na nito, malaki na nga sila eh. Pero ang bottom line is that hindi pa huli para mag-reconcile eh. At paminsan, hindi yung knowledge ang issue, hindi yung capacity yung issue, minsan yung talagang spiritual breakthrough, ang talagang napaka-importanting aspeto doon. Na kaya nga hindi pwedeng i-undermine, hindi natin pwedeng sabihin na parenting lang, walang Bible dito. Hindi po, dahil ang Diyos po ang author ng pamilya, siya ho ang may akda niyan, hindi pwedeng tanggalin siya sa eksena diyan. Kasali po ang ating Panginoon. Kaya yan po ang challenge din para sa atin. Kaya I hope na itong ating mga pinag-aaralan na ito ay hindi lamang maging journey of fatherhood ang matouch sa inyong buhay, but mas mahalaga po yung spiritual journey po natin na makita natin that this is the foundation. If I am accountable to God, then I will do whatever it takes. Sabi nga, because He is my Lord, He is the Lord of my emotions. So if I need to ask for forgiveness or grant forgiveness, then I will do it, not because the people who offended me or sa iba, yung pamilya ko na naggawa ng kasalanan sa akin deserves it, no? Maybe sometimes they will never really deserve it. But you forgive, not because they deserve it, but because the Lord demands it. And the Lord enables you to do it. Kaya yun po ang mahalagang aspeto nito. Kaya nawa ma-realize natin muli, paulit-ulit po ito, pero napaka-importante. Hindi lang po kaalaman ang gusto naming ibigay sa inyo, but we also would like you to be connected to the true source of that enablement, and that is no other than God Himself. Kaya if you're interested, kagaya po ng invitation ni paring Pastor Mark, you can reach out to us. Then maybe we can link you to a community of faith near to you. Kung kayo rin po ay interested sa mga upcoming trainings, you can still go to our Facebook page, The World Needs a Father Philippines Facebook page. Ayan. So, tuloy natin itong ating pag-aaral, at sa pagkakataong ito, dumako muna tayo sa ating devotion. Pangungunahan po tayo ni paring Allison. Para po sa ating devotional, inanyahan ko po ang bawat isa na dito po sa atin pong talata. Deuteronomy chapter 1, verse 31. Deuteronomy chapter 1, verse 31. Maikli lamang po ito, ngunit punong-puno po ito ng pagpapaalala at pagtuturo sa atin. And in the wilderness, where you have seen how the Lord your God carried you, as a man carries his son, all the way that you went until you came to this place.
salin po ang salita ng Diyos, at sa ilang, nakita ninyo kung paano kayo inalagaan ng Panginoon na inyong Diyos. Katulad ng ama na nag-aalaga sa kanyang anak, hanggang sa makarating kayo sa lugar na ito. How knowing God changes our being a father and our parenting. Sabi nga nila, you cannot give what you have not received. Mahalaga pong maunawaan natin ang kahalagahan po ng Diyos. Hindi lamang po ito sa ating pong paniniwala, kung hindi pagyakap, embracing God to be part ng ating pong parenting, ng ating pong pagiging magulang. Kasi sinasabi po dito, makikita natin kung paano po inalagaan ng Diyos ang bansang Israel, ay ganun din po ang katulad ng isang ama na nag-aalaga sa kanyang anak. Sapagkat ang isang magulang po, nagbibigay po ito ng security, hindi po ng insecurity. Ibig sabihin, nais po natin sa ating anak na magiging secured sila sa atin pong pagmamahal. Even sometimes they will underperform or could not perform. Hindi po doon nakabase ang atin pong pagtingin sa kanila, maging ang atin pong pagmamahal sa kanila, kundi bilang anak, hindi po nagbabago ang atin pong pagmamahal. That's why they will always be secured. Ganun pong pag-aalaga ang siyang ipinapakita ng Diyos dito po sa kanila. Maalala po ninyo sa ilang kung gaano po sila kakukulit, kung gaano po katitigas ang ulo, but God really exhibited patience sa kanila hanggang sila marating nila ang lugar na ipinagkaloob sa kanila, yung promised land. Naroon po, pinapakita rin po dito how God led them with grace and truth, not control or fear. Kasi kung minsan po kasi ang ating pagmamagulang nandoon po lagi yung pananakot, di ba? Sapagkat hindi, kasi mahina tayo sa ating pagmamagulang, wala tayo masyado na-develop na malalim na relationship sa ating mga anak. Kaya ang ginagawa natin, pananakot na lamang. Maliit pa nga lang, pananakot na halaka. Nandyan na yung, yung basurero, kukunin ka. Nandyan na yung pulis, di ba? Huhulihin ka. Kaya nandoon yung mga iba't ibang klase, mga pananakot ang ibinibigay natin sa ating anak. But the Lord is leading us always with grace and truth. At ano po yung grace na yon? Yung biyaya ng Diyos, unmerited favor. Hindi dahil sa deserve natin, hindi dahil sa deserve ng ating mga anak, kung hindi, yun po ang karakter po ng Diyos na pinagkakaloob at ipinamalas po sa kanila. Ano po? At naroon po yung truth, yung katotohanan na kahit kailan hindi magmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pagiging ama ng ating Diyos ay dapat po ito mai-reflect po sa atin po mga respective pong mga tahanan. Kaya't kung maalaala po natin itong bahagi ng talatang ito, wag po nating kakalimutan yung paternal care ng Diyos sa bawat isa, na hindi lamang tayo dadalin ng Diyos tungo sa maligtas na kalalagayan kung hindi nandoon po yung salitang pag-aaruga o pag-aalaga ng Diyos sa atin. Pag sinabing pag-aalaga, nandoon po yung katapatan ng Diyos. God's divine faithfulness is always shown sa buhay po ng Israel. At tayo rin po ay maaari po natin ito ipakita sapagkat one way or another, mula nung tinanggap natin, nakipag-isa tayo kay Kristo, ay naranasan po natin ang katapatan at kabutihan ng Diyos. At bilang pagmumodelo, nakita natin modelo ang Diyos, tayo ay kaya po natin ito i-reflect, no, sa loob po ng ating tahanan, sapagkat ang ating pong modelo ay isang perfect God the Father. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Again, napakahalaga po na ating maunawaan ang pagiging modelo ng ating Diyos Ama is not to discourage us. Parang imposible suntok sa buwan, kundi rather it should remind us that because He is a loving Father, and we are His children, tayo ho ang recipient ng pagmamahal na yon. Ayan.
So, mabilis po ang panahon, pero may konting oras pa tayo at hingi tayo ng huling mga pananalita. Pastor Mark, baka meron kang gustong pabaon sa ating mga tagapakinig? Well, kasi yung paksa po natin is about God being the perfect Father. Ang naalala ko lang, yung si Jesus ay binautismo. At ayon sa salita ng Diyos, nung pagkatapos niya ibautismo, nung he was baptized by John the Baptist, nagsalita ang Diyos Ama. Siyempre siya yung Ama, si Jesus yung kanyang anak. Nagsalita siya, sabi sa Matthew 17 verse 5, di ba? This is my son whom I love, with him I am well pleased, listen to him. At dito may kita natin yung katangian, yung heart ng Diyos Ama sa kanyang anak. Pinapakita niya yung kanyang, sabi niya, this is my son. And basically, he wants to confer identity sa kanyang anak. And then sabi niya, whom I love. He wants to provide security, na mahal niya yung kanyang anak. And then he said, with him I am well pleased. He wants to affirm yung kanyang anak. I'm well pleased with him. And then lastly, sabi niya, listen to him. Basically, sinasabi niya sa mga tao na kailangan makinig kayo sa aking anak. He is a person who has moral authority. So, ito yung mga katangian ng isang tunay na ama na talagang ipinapabahagi niya sa kanyang anak, di ba? Na ito'y tinuturo natin sa The World is a Father, di ba? That we show identity, we confer identity, we provide emotional security sa ating mga anak, we affirm them, and we also transfer moral authority. Amen. Okay, praise God. Paring Allison, baka meron kang gustong pabaon? When earthly fathers fail, we can be assured that God will step in, not only to heal hearts, but to raise a new generation of faithful fathers. That is where nations will change. Yan, maraming salamat. Talagang mabigat na mga paalala sa bawat isa. At muli, tayo po ay nasa pagtatapos ng ating programa at kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong makasama po kayo. We hope and pray na yung ating programa po ay nagdulot ng encouragement sa bawat isa. At ang aming dalangin ay higit pa sa kaalamang naipasa, tayo po ay magkasama-sama in impacting the world, one family at a time, one father at a time. Yeah. So yan po ang ating hangarin. Kaya nawa, maging encouragement sa atin itong ating mga natutunan at magbigay sa atin ng motibasyon na hindi man tayo perpekto, but it does not prevent us from being fathers who are sincere in becoming better fathers. Okay? So tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.